Hello, magandang araw mga kababayan. Meron tayong mga pag-uusapan ngayon na ano no, na mga bagay-bagay. Unahin natin itong yung kay Diwata, 'di ba? May nakita akong videos min eh. May nakita akong video pala, hindi videos. Isang video lang. Same scenario regarding na naman sa regarding na naman sa ah parking do sa lugar niya. So ito yung video. Panoorin nga natin to mga men. Mga unfair kayo. Oh, diwata daw, diwata. Napaka-unfair nyo pare-parehas. High blood ka, idol ka si diwata. Laging tayo ng pagkainan. Dito lang lagi sa tuwata yan. At nakikita nila. So tinitikitan nila yung mga nagpa-park doon sa harap nung ano niya ng kainan. Na alam naman natin lahat na merong ano doon, merong no parking sign, no. High blood si diwata, oh. Same scenario to eh. Mga traffic pa. Boss, akin yan, boss. Sa kapila pa dami mga parada. Yun. Hindi nakakatulong tong ginagawa niya na to. Same ano din naman eh. Ba't kailangan mo mag-video? No parking na nga yan. Ito yung hindi siya talaga natututo, talagang igigiit niya pa rin yung yung fair na pinaglalaban niya. Na kailangan illegal parking naman talaga. May malaking no parking sign. Trip si diwata, oh. Okay, dito yan. Bakit tinatay mo lang itong mga Eh, si diwata to si Kanto. tayo nandito sa tuwata. Ito yung kapila. Puntahan natin. Hello, Kanto. Dami, ang dami. Di ba kung makikita nyo dito sa video na to, may no parking doon, Ayun, ang laki-laki ng sign eh, no parking eh. Ano ba ang problema? Bakit need niyang magganyan? Magagamit niya ba na pang protest yan na ba't yung iba? Di ba? Same old shitty reason na naman to eh. Ay nako, Diyos ko. Ilang beses nang nangyayari sa iyo yan, hindi mo magawan-gawa ng paraan? Siguro, yung mga nagpa-park niya, nagpaalam, magpa-park ako. Sabi siguro, sige akong bahala, pero ito yung gagawin pala ni Diwata. Yung mag-video. Walang patutunguhan to eh. Pagdating sa, pagdating halimbawa, di ba pwede kayong mag-protest dyan. Pagdating dun sa mismong opisina, pag magpo-protest kayo, ang tatanungin dyan, yung pinagparkan ba ay bawal o hindi? Nakikita naman dito, kahit sa sarili yung video, nakikita naman talaga dito no parking. Ano na naman yung ipapandahilan niya? Dahil yung iba hindi hinuhuli. Hindi pwedeng reason kasi iyon. Yung dahil yung iba hindi hinuhuli. Di ba, men? Ano ba? Same, paulit-ulit na lang na yan, parang hindi siya nagtatanda. Parang feeling niya makukuha niya pa rin sa mga ganun dahilan. Di ba, problemahin mo yan sa'yo. Huwag mong problemahin yung iba. Na kung hindi sila nahuli, siguro pwede mo ring i-complain yun, bakit yung iba po. Pero yung para mailusot yung mga na nag-illegal parking dyan, ituturo mo yung iba, ba't ginagawa din yung iba? Hindi pwede. Di ba? Hindi pwede. Ang problemahin mo yung mga customers mo dyan. Ngayon, pagka nasabihan mo na yung mga customers mo dyan, saka ka naman mag-file ng complaint siguro na ba't yun hindi hinuhuli. Pero yung makikipagsabayan ka, hindi mo nga alam ang istorya kung nahuli ba yung mga yun o hindi eh. May na-interview ka na bang ibang mga motorista doon na hindi nahuli at sa'yo lang ang hinuhuli? Di ba, man? Kahit sa lahat ng pagkakataon, laging laging dahilan ng mga Pinoy yan. Typical sa Pinoy yan,
yung iba na huli. Kasi nga at the end of the day, tatanungin pa rin, may violation ka ba? Ayan o, alinaw-linaw naman eh. Oh. May karatula na no parking, may signage doon, no parking. Tapos, nakapark. Ano pa bang ipoprotest mo dyan? Yung iba na naman. Hindi hinuli iba, hindi pwede. Diba? Next topic tayo, mga kababayan ko. Ito, panay na ang ano ko dito eh. Panay ang ito, magiging unpopular ang opinion ko dito yung regarding sa Bini. Hindi ko alam yung Bini. Sino ba yung mga Bini na yan, men? Hindi ko sila kilala. Kahit makasalubong ko ito, hindi ko papansinin to. Dahil hindi ko talaga sila kilala. Diba? Ito, no? Ang sabi niyang ganon, the difference between a true star and feeling like a star. Yan ang sabi ng mga netizens sa Bini Airport issue na kinakaharap ng girl group na Bini. Ito yata yung yung kumanta ng Salamin. Tama ba ako? Yung group na Bini. Yan ang sabi ng isang netizen sa Bini Airport issue na kinakaharap ng girl group na Bini. Ito ay matapos silang ikumpara kay Sarah Geronimo na low-key lang daw every time na pumunta sa pampublikong lugar tulad ng shopping malls at airport. Compared daw sa Bini members na todo takip sa muka at ulo para hindi makilala at pagkaguluhan ng mga tao. Anong say niyo sa issue na to? So ito yung original post, ang sabi, the difference between a true star and feeling a star has been industry and entertainment. Sarah Geronimo has been in the music and entertainment industry for over 2 decades, and her fame remains undiminished. She can dance, sing, act, and model, showcasing her multi-talented and record-breaking abilities. Sarah continues to meet the expectations of her supporters and fans with her humility. She never acts like a Disney princess. Whether at the airport, as a guest at events, her humility sets her apart from others. I hope Bini will follow their example. So dito kasi daw, todo daw takip ng mukha ang Bini, no? Pero for me, besides sa pag-feel nila na star sila, wala namang masamang ginawa to. Yun ang nafe-feel nila na baka pagkaguluhan sila dahil nga naman sikat 'di ba? Nag-hit. Pero kung ako ang tatanungin niyo, hindi ko sila kilala kahit makasalubong ko yung mga yan. 'Di ba? Kahit walang maskara yung mga yan, hindi ko sila makikilala. Kasi hindi ko talaga sila kilala. Pero yung magsuot ng ganyan, freedom naman siguro nila yan. Kung mag-feeling sila na, siguro ganito yung mga, kayo ba, hindi ko kasi kilala talaga itong mga to. Kayo ba kilala nyo itong mga to? Kung kilala nyo itong mga to, di ba, parang ganito yan Kung ikukumpara mo kay Diwata, di ba? Si Diwata kasi naaanoy Hindi naman natin sinasabing megastar, superstar si Diwata. Pero nakikita mo kay Diwata yung hindi siya sanay sa ganong buhay. Yung mayat maya papicture ng papicture, parang pagdating sa kanya naaabala siya. Ito si Sarah Geronimo kasi hindi siya naging star nung panahon ng social media. It takes time bago narating ni Sarah Geronimo yung status niya na, si Sarah Geronimo at by that time na dumating yung status ni Sarah Geronimo na superstar, megastar na siya. Marami nang nag-train sa kanya how to act like a star. Kaya alam niya na yung gagawin niya. Ito kasi, nag-boom itong Bini na to sa sa age ng social media na instant yung pagkasikat Yung biglang out of nowhere, dudumugin ka na hindi mo na alam ang gagawin mo. May example kay Diwata. 'Di ba? Biglang boom dahil sa social media,
biglang boom ni Diwata na mayat maya marami nagpapapicture, maraming kumukuha ng attention niya bigla-bigla. Kaya minsan nakikita nyo, hindi sanay si Diwata. Nagiging bad attitude na lang siya sa mga fans niya. Ito rin kasi ang nakikita ko dito. 'Di ba? Maybe may mga tao kasi na super fan ng BINI. Ay, hindi ko naman madidinay. Kayo naman, hindi nyo naman, nakilala nyo nga na BINI yan eh. Kahit nakatakip ang mukha eh. 'Di ba? Dito sa ano na to, feeling ko hindi naman siguro sila umarte diyan na yung parang siguro mabubwisit ako pagka umakto sila na ala Diwata. Na pag nagpapapicture parang pwede ko sabihin sino ba kayo. Pero yung pagmamask na ganyan, sa akin, lalo na sa attitude ng mga fans ngayon sa social media age, for me, wala naman siguro masama sa ganyan. Wala naman silang sinabing masama. Sinabi ba nila na sila na oy, star kami, wag nyo kaming lapitan. 'Di ba? Hindi, for me, hindi naman siguro masama 'yan. Hindi kayo may nakikita ba kayo masama sa ganyan? Tapos 'di ba nag-costume pa na parang Jabbawockeez yung mga yan eh. Alam niyo yung Jabbawockeez, yung naka-mask na parang nanto-troll na lang sila. Yun na nakikita ko doon eh. Parang tinotroll na lang nila yung mga audience dahil nga gigil na gigil sa kanila. May nakita pa nga akong post dyan eh na pupunta lang daw ng General Santos. May passport pa daw. Ito nga, ine-escortan sila eh. Hindi nyo pwedeng sabi nga na dito, may nag-comment sa entertainment, hindi ka dapat nang aasar. Dapat do something that people will love you. Kasi yun ang mabenta. Magkaroon ng mas maraming fans kaysa lalagasan ng fans. They are there because of their fans po. May 2 cents. Sabi nung taga-BINI, 2 cents, keep the change. Ito naman yung mali. Huwag mo na sagutin yung mga basher na yan. Kasi lalo silang magkakaroon ng Ito naman yung mali. Feeling ko ito naman yung mali bilang star. Wag nyo nang trollin yung mga nang bash sa'yo. Sa inyo. Basta magpatuloy nyo lang. Hindi ko naman kinokontra yung as a netizen, pag nakita ko, wala naman ako nakikita masama na mag-mask kayo nung yung ganun eh. Ngayon, pag may nagsabi sa inyo, tahimik lang kayo. Magmumukhang tanga yung mga namumuna sa inyong ganun. Ang problema, siguro, nasaktan din naman kayo siguro dun sa mga sinasabi. Hindi nyo mapilitan na sumagot ng ganito, no? Maayos naman yung pagkakasabi sasagutin mo ng ito naman yung mali. Huwag mo nang patulan yung mga 'di ba? Yung hater kasi nandiyan naman no matter how hard you try. May hater talaga na hahanapan kayo ng hindi maganda. Yun nangyari yung may mask kayo na ganon, yung may face mask kayo. Out of nowhere lang naman yun eh. Pero yung totrollin nyo na ganito, yung sasadyain nyo na. Oo, parang lalo kayo nang aasar nito, pero in the long run, lalong magagalit sa inyo ang tao eh. Di ba? Dapat din nyo nalang pinansin. Sino ba nag-advise sa inyo na ganito? Hindi nyo na dapat pinansin. Sino tong Tio Moreno na to? Tingnan nga natin. Yung pumunta sa airport na ganon, yung nagmaskara sila. Tingnan natin yung black. Di maipasok yung Manila Bulletin.
Ito yung pinost. Si Tio Moreno. Ang sabi ni Tio Moreno, bakit may dalang passport Jensen lang naman ang pupuntahan? Ho, baka Republic of Mindanao yan. Gusto niyo nilaro, di ba? Ayan, trigger kayo. Hindi naman siguro masama. Siguro kailangan ng identification siguro. Di ba pagka, mag-ano ka ng... Hindi pa ako nakasakay ng ang huling sakay ko ng domestic airport, yung pauwi ako ng Mindoro, wala namang inaanong ID nung araw. Yun na, takot po kasi ako sa eroplano. Yung, alam nyo, Asian Spirit na sasakyan. Wala nang Asian Spirit eh. Ano yun eh? Yung eroplano na Asian Spirit. Pero Zest Air na yata ngayon yun. Yung Asian Spirit. Yung Asian Spirit, yung The LEC. Ay nako, pag sinakyan mo yun, yung yanig nun, lalo na pag bandang buntot ka. Tapos minsan hindi pa bumababa yung gulong sa harapan. I-announce ng piloto, sabi gano'n ng piloto. Standby lang po muna kayo hindi po bumababa yung gulong sa harap natin. Asian Spirit. Asian kang lilipad, spirit ka na pagbaba. Hindi, nung time kasi namin, hindi naman, not so long ago yun, Not so long ago. Siguro baby pa ako nung time na yun. Hindi naman parang hindi hinahanapan ng ID. Siguro, nagkataon na yan lang ang available niyang ID. Kasi ang passport kasi, pwede mo namang gamiting ID yun eh. Yung passport, di ba, pag halimbawa, magre-remit ka ng pera sa Palawan, pwedeng passport ang gamitin mo eh. O sa LBC. Diba? Siguro ginamit niya lang yan as ID. Hindi naman para, masyadong mababaw na kasi itong mga pagpuna na to. Halatang, inaano nyo na lang. Ako sa side, ako ng Bini, wag naman natin bigyan ng kahulugan yung mga ganyan na bagay. Pero ang ano ko lang naman sa Bini, wag nyo nang pansinin yung mga walang kakwenta-kwentang criticism sa inyo. I know, napagdaanan ko na yung mga ganyang bagay, yung mga nakakabwisit na puna, na wala namang, pero mas the best kasi na wag mong pansinin eh. Kasi pag pinansin mo yan, lalong gaganahan yan na, pero mahirap talaga yan. Naranasan ko yan. Yung mga walang kakwenta-kwentang comment sa akin. Para kasing yan eh, katiyan na masarap kamutin eh. Kaya lang pag kinamot mo, lalong lalong magtutuloy-tuloy yan. Ang inaano ko yung the best lang gawin. Pero mahirap talagang i-ignore yan. Lalo na pagka masasakit na yung mga sinasabi na wala naman ang kinalaman sa kinabubuhay nyo. Then ito, next issue. Ito naman, yung kay Willie Rebillame. Ano ba to? Tingnan nga natin to. Ito kay Willie Rebillame. Tingnan natin to ha. So, bumalik siya sa TV5, no? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kababalik pa lamang ni Willie Rebillame sa telebisyon pero mistulang pinapasok na agad ng mga nega ang kanyang show. Napansin ng mga netizen na masyadong stressed si Willie sa kanyang pag-host sa bago niyang show na Will to Win sa TV5. Unang pinatamaan ni Willie ang GMA Network matapos maglabas ng ratings kung saan hindi man lamang nangalahati ang bago niyang show kumpara sa Family Feud ni Ding Dong Dantes. Sa July 16 episode ng kanyang show, nagpatutsyada si Willie sa Family Feud. At ang importante, ang show na to, original. Inisip to para sa inyo. Hindi to binibili sa ibang bansa. Saka hindi kami naka-tape, naka-live kami. Bakit kailangan mo doon, magparinig ng ganon, no? Ito yung noong problema pa kay Willie Rebillame. Noon pa niya problema yan eh. Yung bigla siya nagtatantrums ng live sa nung dati noon, hindi siya mapitik-pitik ng network kasi nga malakas siyang humatak ng sponsors noon. 'Di ba?
ano siya, talagang malupit siyang personality sa TV. Kasi nga, medyo poverty pornish din ang dating nito eh. Yung, di ba, ang mga na-attract netong viewers, mga matatandang OFW. Di ba? Kaya yan ang sikreto para sumikat ka eh. Yung bula-bulahin mo yung mga matatandang OFW. I'm so sorry kung may no-offend ano. Kahit sa community natin, ganun din ang laro eh. Di ba? Yun ang nagiging kalimitan ng mga nagiging loyal viewers. Bibihira yung may mga lalaki na pero kalimitan nagiging loyal viewers na yung mga ganito, yung mga tulong-tulong sa mahirap, yung pagiging mabuti, 'di ba? Kalimitan niyang babae na OFW. Kadalasan may edad. 'Di ba? Kasi mga lonely yung mga yun eh. Si Willie Revillame, 'di ba? Happy yan, 'di ba? Good vibes, 'di ba? Yan yung mga gusto kasi ng tao, yung bigla may tutulungan na bigla magpe-piano, ting ting ako po ay naghihirap na sa buhay. Gaganon niya, kakausapin niya yung customer, yung contestant. Tapos bigla magpa-piano, ting ting, tapos maantig ang puso ng mga nanonood, doon na magbibigay ng pera, 'di ba? 'Di ba kung mapapanood niyo yung lumang format ng show nito, yung ano ba 'yon sa sa ABS-CBN pa noon, 'di ba? Hindi ko na rin naabutan 'yun eh. Yung Wawawi ba 'yon? Yung nagkaroon ng Stampede. Kasi parang inexploit niya rin kasi yung mga mahihirap eh. Parang pinalabas niya na siya yung mag-aahon sa kahirapan dahil namimigay nga kasi ng pera. Eh sa hirap ng buhay sa Pilipinas, 'di ba? Marami talaga maaakit sa ganyang uri ng Doon siya sumikat eh. Yung mga mahihirap, 'di ba? Yan ang gusto ng mga tao, yung mga mahihirap tapos tutulungan. Tapos nung nagkaroon siya ng hindi niya kayang i-handle yung power na meron siya kasi siya yung strongest nun eh. Natalo niya Itbulaga nun. Dati nun, 'di ba, ang Itbulaga ilang years na 'yan. Pero dahil sa style niya na yung pag-exploit sa mga mahihirap, sa parang pinapakita niya na yung tulong-tulong siya. Yun kasi ang gusto ng tao, yung mga utak teleserye. Yung kasi ang gusto ng tao. Nung sumikat siya doon, natalo niya yung Itbulaga noon. Kasi unique yung ginagawa niya, talagang dinadramahan niya talaga yung palabas eh. Di ba? Inisip to para sa inyo. Hindi to binibili sa ibang bansa. Saka hindi kami naka-tape, naka-live kami. Saka nga nakakatuwa ho, nung nag-live ako kahapon, yung anak ko, si Miss Maricel, at yung aking tinapat pa sa programa ko. So, ibig sabihin, bakit? Hindi ba? Ano to? Hindi, yung sinasabing, maybe tinapat sa programa mo. Ang problem kasi doon, hindi naman yun eh. Hindi naman bawal yun eh. Diskarte kasi ang tawag doon kung tapatan ka man. Labanan ba to? Sumunod ay tinalakan naman ni Willie ang ilang production staff niya habang ume-ere ng live ang show dahil sa kapalpakan sa isang game. Pinahiya rin ni Willie on air ang kanilang floor director na dumaan sa harap ng kamera. Dali, bakit kasi hindi niya na nilagay nyo kanina? Mag-meeting lahat mamaya pagkatapos. Patay. Aatakihin ako sa inyo dito. Sana yan ang binigay natin kanina. Bakit ito pa pinagamit yung floor? Meron pala ng kulay. Maawa naman kayo sa akin. Ako pa bang mag-iisip niyan? Diyos ko po naman. Maawa kayo sa akin. Nahihirapan na ako sa show na to. Ako lahat. Maawa kayo sa akin. Okay. Sana naiintindihan niyo ako bakit ho ako minsan. Ayun, dumaan si Russell. Russell, dumaan ka sa camera. Hindi niya talaga mapigilan yun dahil kasi sanay siya sa gano'n na siya yung
Kahit yung mga lumang videos niya dito sa YouTube, ganyan, kasi nga nagkaroon siya ng power dati. So yung pagiging authoritarian niya, hindi niya na talaga maaalis sa sarili niya. Ngayon, nawala ka na dun sa pagiging powerful mo dahil nilalampasok ka na ng ibang network. Makikita na ng tao, maa-annoy na ang tao sa'yo. Magiging annoying ka na. Pero dati kasi noon, hindi makapalag yung mga tao sa'yo, men eh. Dumaka ka sa camera. Oh, pakinig muna kayo. Naintindihan niyo ba ako bakit ako nagagalit? Yan po ang problema. Pag hindi alam ang ginagawa sa show, ako lahat ang nananagot. Hindi ba? Tapos sasabihin niyo, mayabang na naman yan, binabas niyo ako. Kasi pinapaganda ko ang programa. Pwede, pero kontrolin mo yung sarili mo. Wala ka sa meeting, men eh. Nasa show ka. Nasa show ka kasi. Wala ka sa I mean, siguro may mga times na ganyan din sa Itbulaga. Hindi ko naman sinasabing perfect ang Itbulaga, pero professional sila sa ganyan trabaho. Siguro may nagagalit, siguro sila Vic Soto din, sila Joey De Leon. Pero hindi nila pinapakita sa public na ganyan. 'Di ba? Isa 'yan sa isa 'yan sa maling-maling practice eh. Yung ipahiya mo yung mga tao mo during operations. Ako hindi ko ginagawa 'yan, men. No nag-handle ako ng or kung may gawin man ako do sa tao ko, bibiruin ko on the spot. 'Di ba? Pero yung ganyan, yung papahiyain mo, 'di ba? Kasi ganito gawain ko, 'di ba? Sa store sa store may nagdadaldalan. Hindi ko naman pagagalitan na, "Uy, bawal magdaldalan, mayayari tayo." Kasi may order kasi sa amin na pag nakita ko yung mga tao nyo na nakikipagkwentuhan, mga wala kayong kwentang leader. Yan ang sabi sa amin nun. Hindi sila magtrabaho. Ang oras ng trabaho, hindi daldalan. Magbenta kayo dyan sa store. Yun lagi ang sinasabi sa amin. Pero ang teknik ko kasi, hindi ko pagagalitan on the spot na ano ba naman kayo, daldalan kayo hindi ganoon. Ang gagawin ko habang nagkukwentuhan sila, kunyari makikiraan po, gagano po, baka maabala ko yung kwentuhan nyo. Magtatawanan lang sila, di ba? Yung mga ganong style. Pero itong kasing ginagawa ni Willie Rebillame kasi, lumipas na to eh. Yung tanggapin mo sa sarili mo na hindi na effective yan sa panahon ngayon. I'm so sure mga tauhan mo dyan ay mga Gen Z na. Ang culture ng Gen Z ngayon masyadong sensitive yung mga yan. Hindi katulad ng mga unang generation dati. Na yun, sana yun mapagalitan na mapagalitan. Yung kami, Gen Z kami eh. Gen Z kami, sensitive kami sa mga ganyan. 'Di ba? Hindi kami sanay na inaaway kami. Kasi ganito ang nangyayari sa culture natin, mga kababayan ko. Yung mga lumaki nung panahon na laging pinapagalitan ng magulang, ang mentality ng mga yan, nahihirapan. Yung mga yung lumaki na pinapatrabaho ng magulang, yung pinapalo ng magulang, ang mentality ng mga yan, hindi ko gagawin sa anak ko itong ginagawa sa akin ng parents ko. Mamahalin ko ang mga anak ko. Di ba? Yan ang mentality ng mga yan. Aminin nyo yung mga nanay, no? Yung mga napaparasahan sa school, yung mga pinapa-squat sa school nung araw, di ba? Yung pinapalo ng teacher. Naranasan nyo kasi lahat yan eh. Alam nyo yung sakit nun eh. So dahil dumating yung point na nagkaanak kayo, sasabihin nyo sa sarili nyo, hindi mararanasan ng anak ko to. Ang tendency, mabibaby nyo ngayon yung anak nyo. Lahat ng pagtatanggol sa anak nyo ay kukonsintihin nyo na. Kaya pag may ibang taong dumisiplina katulad ng teacher sa anak nyo, susugurin nyo na yung teacher. Sino ka para paluin yung anak ko? Diba? Kasi naranasan mo yun nung time na yun eh. Ayaw. Alam mo yung sakit.
Alam mo yung paghihirap pagka ikaw ay nabully sa school dati noon. Hindi ka papayag na maranasan ng anak mo ngayon yun. So, dahil ganun ka, masyadong baby mo na yung anak mo hanggang sa lumaki na yung anak mo, 'di ba? Wala nang alam 'yan kundi lagi siyang pinagtatanggol. Kaya ang tendency magiging weak ngayon yung bata. Pag yan ay naisalang na sa real world at nagkaroon ng boss na katulad ni Willie Rebillame. Kaya nga hindi na applicable yung ganyang ugali ngayon eh. Resign agad yan. Or madidepress agad yan. Kasi nga, masyadong na-baby yung generation ngayon. Namin. Masyado kaming sensitive, kaya nga minsan madalas ako magalit, di ba? Dahil, syempre, yung mga nanay at tatay ko, mga batang 90s yun eh. O, kita nyo. Di ba? Para malaman nyo lang. Hindi ka tatagalan ng tao pagka ganyan kami. I'm so sure may magre-resign at may hihirapan kayo. Lalong lulubog yung program nyo. 'Di ba? Pero at the same time kasi, yung frustrations kasi kay Willie Rebillame, pinipilit niyang ma-prove uli na hit pa rin siya eh. Kaya lang yung style kasi, yung style, kung nagwo-work yan mga early 2000, nagwo-work yung yung style na yan. Ngayon, hindi na nagwo-work yan eh. May social media na kasi. Yung tungkol sa poverty porn kasi, na-expose na sa social media yan. Kung paano pagkakitaan ng mga At lahat ng tao kasi, hindi na, sino pa ba sa inyo nanonood ng TV? May nanonood pa ba sa inyo ng TV? Ako may TV ako dito pero hindi na ako nanonood ng TV. Hindi na ako, mahigpit na ang competition dyan sa mainstream TV. Lahat ng tao kasi ngayon nasa nasa online na eh. 'Di ba? Wala na siya dun sa yung magkakabit ka pa ng antena. Yung cable subscription ko nga dito, pinuputol ko na matagal na eh. Kasi hindi na talaga siya nagagamit. 'Di ba? Nagsama-sama yon, na-stuck ka pa rin sa ganyang style. Lang ho, para maintindihan nyo, Dapat nga, nag-vlogger na lang to si Willie Rebillame eh. Kasi yung mga matatanda ngayon, na rin sa internet yung mga matatanda ngayon eh. Just imagine, kahit humiga ka na lang, 'di ba? Pwede ka manood ng TV, hindi ka na pupunta sa sala na uupo ka doon. Kahit sa kama, kahit nga sa banyo na nakakapanood ka, 'di ba? rehearse namin to ha. Pag ni-rehearse, nagkakamali pa kami. Bakit? Tapos sasabihin nyo, papagalitan na naman niya, binabas nyo ako. Nakita nyo, yung floor director namin dumaan sa camera. Floor director yan, may headphone yan. Hindi, gusto ko lang maliwanag. Kasi ako nagiging kawawa at mayabang arrogante rito sa show na to. Kaya nga, huwag mo ipakita sa publiko. Yang pinapaliwanag mo naman na yan, wala naman wala naman kaming kinalaman dyan eh. Kayo-kayo lang naman ang may kinalaman dyan, men eh. Hindi na dapat kami kasama dyan. Kami mga audience. Pero kung nakita nyo, pati music, lahat. Hindi nyo ba nakikita? Oh, music, oh ano. Maawa kayo sa akin. Lahat ako nag-iisip para sa inyo. Hindi ba? Yung mga supporter, yeah! Bullshit. O ito, last issue na natin na ito yung kay Vice Ganda. Sige na nga, na natin to. Ito yung yung pinapa-viral nila ngayon. I'm so sorry gaganintuhin ko po yung screen nito. May reason po ako kung bakit ganito. Gusto ko lang maintindihan natin yung yung pangyayari. Kampante siya sa'yo. Sigurado na siyang hindi mo siya huhusgahan. Diba? Tama. Nakita niyo na ba kung walang wig? Patingin nga naman. Kasi sabi lang, diba? Di natuto, Process Bong. nga, Bong. Bong, process. Hindi natuto, Bong. Sorry.
Hindi, nakita ko na yan. Nakita mo na? Oo, kasi mahal natin si Vice at mahal, may tiwala siya sa atin. Naramdaman ko kasi yun. Kasi pamilya tayo. Yes. Pero kung gusto niyo naman, yung kaya ko. Hindi naman, okay na kami, okay na. Mama, Kasi kami ready eh. Yung mga people talangin natin. Ay, hindi. process. Tanggap nila ako, no? Yes, oo naman. Dahil dyan, sample. Ay, hindi ako nangingimi. Kung makakatulong to para para makakuha ng kahit katiting na kumpiyansa si April, why not? Wow. Iba ka, April. Ang tagal na panahon, takot na takot ako dito. Di pa magpapakita ng ng walang wig. Nasa punto na ako ng, wala ako ng pake. Meron ng taong mahal na mahal ako kahit wala akong wig. Yes, naman. Hindi ko na kailangan, hindi na rin ako affected yung sa mga pangit na pangit sa akin pag walang wig. Yung, naku, si Kabayon, tatago lang naman yun sa wig. Bala ka. May wig o wala. May nagmamahal dito, no? May wig o wala. At may tumatanggap dito. Bukod kay Ayon, mahal ako ng nanay ko. Tama. Mahal ako ng mga kapatid ko. May wig o wala. Mahal ako ng pamilya. Siyempre may pera ka. Mahal ako ni Lord. Naku, makaka-copyright tayo dito, men. Ano ko lang So, nag siya na wig. I mean, anong purpose nito? Tapos may nag-iiyakan. Ano ba yung purpose nito? Di ba? Ano ang purpose nitong na to? Feeling ko ito, strategy nila ito para mabago yung image ni Vice. I'm so sorry kung ganun ako mag-isip, no? Skeptic po kasi ako, baka nakakalimutan nyo. Feeling ko strategy nila to kasi sirang-sira ng image ni Vice this past few months. Dahil sa controversy, lalo na yung pinakahuli, yung Pero ito kasi, men, di ba? Tinitira na naman kayo sa puso. Sabi nga ni Kaalaman, di ba? Alam kasi ng mga yan, ang weakness nating mga tao. Yung stock value ni Vice Ganda kasi bumababa na. So siguro, nag-isip ng paraan para, para umangat at para tingalain uli siya. Pero wag nating kalilimutan, mga kababayan ko. Ito yung taong walang ginawa kundi manlait. Hindi ko sinasabing nire-remind ko lang kayo, baka mamaya makalimutan nyo eh. Dahil na naman kayo. May mga ganyang nangyayari. Kahit dito sa community natin, yung ilang beses nang niloko, tapos babalik uli. Dahil nadali na naman sa puso. Di ba? I mean, dito sa part na to, alam na, galing ABS-CBN yan, di ba? Tapos GMA. Yung ABS-CBN at GMA na yan, alam nila kung paano, may mga experts yan kung paano maano ang audience eh. Makuha yung puso ng audience eh. Kasi yung GMA at ABS-CBN na yan, expert yan gumawa ng teleserye. Alam nila kung paano, hindi ko sinasabing kung paano mang-uto, pero yung paano tama ba yung word na magmanipula? Kinda, pero hindi naman pagmamanipula. Yung para makuha kayo, alam nila yan eh. May pag-aaral sila tungkol dyan. Katulad niyan, di ba? Siyempre, yung mga maantig ang puso dyan, talagang, yung the way na i-close up yung pagmumuka na umiiyak na ganyan. Siyempre, naka-headset yung mga camera na yan eh. May magdidikta niya, uy, lapitan mo na, tutukan mo yung muka. Di ba, ang isang ganyan nahahalata ko, yung kay Willie Rebillame, minsan, pagka manonood ka doon, tunog yung piano. Pag nagsasalita, ting, ting, pag may nagdadrama, di ba? Coordinated lahat yan, yung production yan. Hindi, ang sa akin lang, di ba? Kayo, bahala kayo. Choice nyo naman yan eh, kung i-glorify nyo na naman si Vice Ganda. Pero tandaan nyo, ayoko na magsalita. Hindi, do you follow ba?
yung tungkol sa pinag-uusapan natin dito. So dahil dahil pina-viral nila ito, anong gagawin natin? Pupurihin na natin si Vice. Mawa-wash out na lahat ng mga ginawa niya, 'di ba? Ganito yung sinabi ni Kaalaman. At pagka minahal na naman ulit natin si Vice Ganda, free na naman siyang gawin kung ano yung gusto niyang gawin. Then pagka naka-offend na naman si Vice Ganda, ito na naman, maantig na naman ang puso natin, di ba? Panoorin niyo yung sinabi ni Kaalaman tungkol do sa ITEL controversy. Kaya naglagay dun sa likod ni Unbox Diary ng mga umiiyak kunyari. 'Di ba? Alam kasi nila kung paano anuhin yung mga tao. Bigyan ng cargo de konsensya. 'Di ba? Yung mga comments ngayon, kaya mahal namin si Meme Vice. Sobra naman nakakaiyak to. Wala na yung napakatotoong tao ni Vice, napaka-genuine. First time na iyak, 'di ba? Ang galing ng pagkaka-execute. Planado man 'yan o hindi, may purpose 'yan. 'Di ba? Grabe yung sinasabi ni Vice Puso. Wala na yung last time yung mga comments diyan dati. Yung grabe ka kabayo, sobra kang mamahiya. Ngayon wala na, magaling eh. Anyway mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.